Usapang pampalamig naman tayo, Grace, ngayong tag-init. May nadiscover kasi kaming flavors daw mula Korea. Uy, sa inyo pala yan. Pero Pinoy sa panlasa. Tikman natin yan kasama si Mon Gualvez. Good morning, Mon! Good morning, Jeff. Good morning, mga kapatid. Nako, sobrang init pa rin talaga ng naranasan natin panahon dito sa ating bansa. Imagine, umabot nga ng 49 degrees Celsius ang init dyan sa Mindoro in the past few days. Kaya naman, perfect ang malamig na halo-halo. Pero kung conscious ka sa iyong figure at ayaw mong lumaki bigla dahil sa mga maratamis na pagkain, merong isang healthy halo-halo. Ito nga yung tinatawag na pat bingsu or bingsu sa Korean. Ito yung Korean name ng halo-halo. Pero ang magandang malaman, to sarap po, tamo? Pero ang magandang malaman, mga kapatid, ano nga bang kinaibahan nitong bingsu sa Pinoy halo-halo? Well, sa ingredients pa lang, medyo malayo na yung difference nila. Dahil dito sa bingsu or sa Korean halo-halo, meron siyang, ito, puro halos prutas. Meron siyang kiwi, meron siyang pakwan, saging, saka mangga. So, malayo sa mga typical na Pinoy halo-halo na puro sago, gulaman, may nata de coco. So, dito talagang puro prutas halos. Then, meron siyang, ito, red bean paste, saka bean powder. So, siguro ito yung typical na munggo sa atin. Dito ginawa nilang, kasi ang bingsu, sa Korea talaga, yung pat bingsu, yun yung pinaka-traditional nilang flavor. Ito yung red bean. Yun yung ibig sabihin ng pat bingsu. At meron din sila nilalagay na cornflakes, saka cereal. Siguro ito yung in replacement naman sa mga pinipig. At di pwede mawala. Ito, ang mga gatas. Meron siyang evaporated milk, saka condensed milk. Kaya talagang sobrang tamis. At syempre, ang yelo, di ba? At para wag natin patagalin pa, ngayong umaga tuturuan tayo kung paano ba gawin itong bingsu or itong halo-halo. Makakasama natin si Mrs. Shokon. Tuturuan tayo. Good morning, ma'am. Dito siya sa Mr. Parks Bread and Cafe sa Alabang, Muntinlupa. Ma'am, sige, paano ba gawin po itong bingsu? Ang gagawin natin yata pat bingsu, no? Yung red bean halo-halo. Yes, sir. Okay. Sige, paano ba gagawin, ma'am? I-start ko na po yung paggawa po. First po yung milk. Una, okay. Apo. Kasi simple lang naman, di ba? Para i-mix-mix mo lang. Yes, sir po. Okay. And then, shave ice po. Ayan, lalagay yung shaved ice. Alam nyo, mga kapatid, konting trivia lamang habang nilalagay ni Miss Missy itong yelo. Alam nyo, itong bingsu, sa Korea pala, dati, government officials lang ang nakakakain ito. Nagmula pa yan nung Joseon Dynasty, mula 1392 hanggang 1910. Imagine, di ba? Pero ngayon, available na siya talaga sa lahat. At talagang original niya talaga is yung Korean red bean. Yun yung traditional na ingredient niya. Ang dami namang ice niyan, ma'am. Talagang saktong-sakto siguro sa sobrang init na For person na po na panahon. Okay. So itong ganitong kalaking mangkok, hindi naman ito pang isahan lang. Opo. Good for sharing na po. Good for sharing. Pwede. O sige, ma'am, lagyan natin. Anong sunod mo lalagay? Condensed milk po, yung sweetener natin. Ito ang pinaka-sweetener. Hindi ka na Opo. naglalagay ng sugar. Hindi na po. Okay na yung condensed milk lang. Yes, Sarap. sir. Grabe. Gaano karami yung nilalagay ninyo? O meron na kayong sukat talaga niya, no? Naka-standard na po yung sukat Okay, niya. sige. O, lagay na natin. Tulungan na kita, ma'am. Anong sunod mo lalagay? Yung bean Mga fruits? powder po. Bean powder muna. Okay, Yes, sige. Isa po to sa special ingredients po ng bingsu po okay. natin. O, sige, go. Anong kinay-special ng bean powder na yan? Korean bean powder. Okay. O, syempre, dahil parang pag kumakain ka, imagine mo nasa Korea ka na, di ba? Ramdam mo. Konti lang. Okay, Opo. sige. And Pero- then, sige, and ano, then ma'am? next na po natin yung Korean red bean po. Korean red bean paste. Yes, Okay. sir. Magkano naman yan, yung ganyang kalaki? Yung large size po natin, 200 pesos po. Oy, not bad. Okay. Yes, sir. 200 pesos, as good for sharing na siya for 3 to 4 persons kung kaya, no? Opo, Pero sir. kung talaga init na init ka, mga kapatid, suluhin mo na yan isang mangkok na yan. Okay yan. Aside from red bean, meron pa kayo ibang flavors din, di ba, ma'am? Yes, sir. Fruit bingsu and then chocoholic bingsu, sir. Yung fruit bingsu. Siguro wala lang yung red bean. Yes po. Okay. Tapos choco. Sige. Ano next, ma'am? Thank you po. Tulungan na kita. Yung mga fresh Ito, fruits mga na po fruits natin. Okay. Ayan. Alam mo, mga kapatid, ang dami kong baong trivia. Alam niyo yung halo-halo, nag-start pala siya. Yung sa Asia, sa buong Asia na, nagsimula yan sa Japan pala talaga. Ang tawag dyan, kakigori. Ayan, habang nilalagay naman may mga kiwi. Pero kakigori means shaved ice, di ba? So, ito, na-evolve na siya, nag-start siya sa Philippines before World War II pa. O yan, Thank you pakwan. po. Then after that,
nag-evolve na siya into, nag-invento na yung mga Pilipino, naglagay na nga sila ng halo-halo mga flavors. Nandiyan na rin yung papaya, tapos may mga nata de coco, sago, gulaman, ayan. So dito ang kaibahan lang niya dahil nga health conscious kahit papano, puro fruits yung ingredient. Okay. Ayan. Ang dami, no? Sobrang nakakatakam. Sige, ito. Sige, ma'am, go. Ayan. Mangga. O, diba? Para ka na nang iba-iba na ng prutas. Okay. Ito, ma'am, sino usually yung yung mga customers nyo dito? Patok ba to sa mga estudyante o... Yes, sir. Okay. Usually po, family po yung nag-sharing po. Oo, family pwede rin. Ayan, mga kapatid, ito, habang ginagawa pa naman para mas matuwa pa kayo, ito talaga yung finished product na niya. Sige, ma'am, tuloy mo lang yan. Opo. Ito na yung pinaka flavor bingsu. Tapos meron din dyan yung pat bingsu. At ito yung chocolate bingsu. Tama ba? Chocolate Yes, bingsu. sir. Ayan, mga kapatid. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.